Magandang umaga po sa atin lahat. Andito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na namang edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Pag-usapan po natin kung bakit holiday ngayong araw na to. Well, August 21, may araw na to, Lunes, ang araw na kung saan ginugunita natin ang pagkamatay ni dating Senador Ninoy Aquino. Si Ninoy po ay asawa ng naging Pangulong si Presidente Corazon Aquino at tatay po siya ni Noynoy Aquino na naging presidente din natin. August 21, 1983, siya po ay pinatay. He was assassinated sa ngayon ay Ninoy Aquino International Airport. Ito po ay nakaukit na sa ating kasaysayan. Ito po ay naghudyat ng simula ng pagbagsak ng ng administrasyon ng unang Marcos. Ang ama ng kasalukuyang presidente, si Ferdinand Marcos Sr. Bagamat ang EDSA, yung tinatawag nilang people power, na kung saan si Pangulong Marcos Sr. ay napaalis sa pwesto, ay 1986 nangyari, 3 taon. Mula nung 1983, yung kamatayan ni Ninoy Aquino ang siyang sadyang naghudyat ng, kumbaga sa ano, yun ang nagpabilis sa pag-alis naman o pagtatapos ng unang rehimeng Marcos. Ang naging dahilan nito ay sapagkat ang napagbintangan ng marami ay ang may pakana ng pagkamatay ni Ninoy. Ang nagpapatay sa kanya ay si Pangulong Marcos o konektado sa mga Marcoses o si dating First Lady Imelda Marcos. Maraming mga kwento-kwento at in fact nagkaroon pa nga ng investigasyon dito. Ngunit hindi ho naging conclusive ang resulta. Pero hindi naman dito pinag-uusapan kasi kung ano yung investigasyon. Ang pinag-uusapan dito yung optics. Alam mo naman sa politika, hindi naman necessarily kailangan lumabas ang ano ba yung totoo. Ang importante ano yung dating sa tao. At malinaw na nung kapanahon yun ay lumalakas yung oposisyon laban kay dating Pangulong Marcos. At itong pagkamatay ni Ninoy Aquino ang siya pang nagpabilis, nagpadami, na lalong ginalit ang mga oposisyon at nagkaroon ng dahilan para mas magmobilisa. At noong 1986 na kung saan nagkaroon ng snap election na tinawag ng Pangulong Marcos noong 1985 na kung saan naglabanan sila ni dating Pangulong Corazon Aquino at nagkaroon ng aligasyon ng massive na dayaan, yun ang nag-trigger noong 1986. Pero mula pa noong 1983, nagsimula ng gumulong ang kasaysayan para ang unang administrasyong Marcos ay mapatalsik sa pwesto. So yan po ang nasa kasaysayan. Ngayon ang tanungin natin sa sarili natin, tapos na ba itong kwento na to? Meron na ba ngayon, August 21, 40 years later, 4 na dekada, patuloy natin ginugunita ang kamatayan ni Ninoy Aquino? Ang tanong, alam na ba natin kung sino talaga ang nagpapatay sa kanya? Of course, ang napagbibintangan ay ang mga Marcoses. Ngunit, meron ba talagang tuldok? Meron ba talagang konklusyon? Bagamat nagkaroon ng investigasyon si Agrava, hindi naging malinaw o hindi naging very clear. Kasi ang naparusahan lang dito yung mga absikong, yung mga bumaril. Ang tanong, hindi pa rin na-discover sinong nag-utos sa kanila. Walang conclusion. So patuloy na parang nakahang yung ganong klase ng sagot. Walang kasagutan. Sino ba ang nag-utos sa kanila? Sino may pakana? At unfortunately hanggang ngayon hindi natin alam. 40 years after the assassination of former Senator Ninoy Aquino, the country is still looking for answers. So yun ang misteryo dito. To think na dalawang presidente ang dumaan, ang ina, ang asawa ni Ninoy at ang anak niya ay parehong naging presidente. Pero walang period na nagtuldok
puro ellipsis. Ano yung ellipsis? Yung sunod-sunod na dot. Para bagang hindi natin alam. So maring tanong natin sa saring sarili, bakit naging ganun ang desisyon ni Cory Aquino? Na parang kung alam ko kung ako yung asawa, talagang nung naging presidente ako, talagang gagamitin ko ang kapangyarihan ko para malaman ang totoo. Sino ba talaga ang nagpapatay sa asawa ko? Sapagkat sinasabi nga nila ang mga Marcoses, pero kailangan magkaroon ng tuldok. Merong malinaw. Kasi andun pa rin yung tanong hati ang bayan. Di ba? Tapos, after that, namatay si Cory, naging presidente si Noynoy, ganon din, pinabayaan, hindi pinansin. Parang inassume na lang. Parang ang tingin ko dito, nagkaroon kasi ng dominant narrative. At ang narrative na ito ay ang mga Marcoses, ang may pakana, biktima si Ninoy ng rehimeng Marcos. At hinayaan na lang yung ganong naratibo ang mag-fester sabagat naging convenient para palaganapin ang isang diskurso. Na para bagay yung kamatayan ni Ninoy, I find it so, I don't know, it's just my opinion, parang hindi nila kinuha kung sino ang tunay na nagpapatay kasi naninidan, ibig sabihin, may nakikinabang na sa pagpapanatili ng question mark Kasi kung may tuldok, wala nang tanong sa tao. Hindi natin alam kung may tuldok, klaro na kung sino nagpapatay. Pero kung may ellipsis, andun yung pagdududa, but at the same time, andun yung mitolohiya kung sino yung gusto nilang pagbintangan o sino yung napagbibintangan. So ako naniniwala sa ganun Hindi ito pagiging pro-Marcos o anti-Marcos. Ito ay pagiging pro-truth. Parang nagtataka ako na bakit dalawang pangulo ang naging kamag-anak ng namatay ay hindi nila talagang binuksan uli ang investigasyon. Kasi itong mga ABSICOM, hindi naman kikilos yan kung walang nag-utos Sino nag-utos sa kanila para patayin si Ninoy Aquino? Sino nagpabaril? Marami tayong haka-haka pero puro haka-haka. Of course, andyan yung dominanteng convenient route na si mga Marcoses ang nag-utos sa kanya para patayin. Pero parang minsan iisipin mo napakabobo naman ni itong presidente Marcos. Hindi ba alam naman niya siya yung pagbibintangan, ba't ipapapatay niya pa? Ayun tuloy, napabagsak siya sa pwesto. Hindi ba? Parang iisipin mo, ano ba, siguro, o kaya kung meron man, siguro kasi nung panahon yun may sakit na si Pangulong Marcos, yung mga tao sa paligid niya. Pero kahit paano, andun pa rin yung pagtatanong. Sino ba talaga? So unfortunately, until now, we don't know. Yun ang trahedya natin sa ating bansa. Ginugunita natin ang ating kamatayan, pero 40 years after, we still are asking the same question. Who ordered the killing? We don't have a definite answer. Alam mo sa ikatatahimik ng ating kasaysayan, ako naniniwala na dapat ito'y balikan. For me, this is a cold case that needs to be resurrected so that we will know once and for all. Baka naman itong Pangulong Marcos ang naikalawa yung anak si Bongbong naman ang siyang sana naman makita niya na abay babukusan uli yan. Kasi nga naman kung talagang hindi naman ang pamilya nagpapatay, abay di malinaw. Baka naman kasi sabihin, ito naman ang kabila niya, kung si Bongbong Marcos naman magsabing imbestigan uli yan at lumabas hindi silang may kasalanan, baka sabihin ay inimpluwensyahan nila ang proseso. Hindi ba? Parang sasabihin convenient na naman din yan sa kanila. So yun ang kikilos na naman ng mga bibig ng mga tao. Gagalaw na naman mga dila na talagang eto na naman, nire-revise na nila ang history. Wala namang history i-revise sapagkat ang history hindi nga malinaw. Sino ba talaga nagpapatay? Kung talagang ito bagay mga Marcoses, abay di patunayan. Kailangan merong facts. Pero kung iba, abay kailangan ilabas din. Kasi parang a part of me nagdududa na para baga siguro ang ginawa na lang resource ang kamatayan ni Ninoy para magamit sa political ambition, sa political moves ng mga tao. Na parang hindi inuna yung katotohanan.
Ako ganyan din ang pag-iisip ko dito sa nangyari din sa martial law eh. Alam mo, bumaba sa pwesto, napaba sa pwesto ang mga Marcoses, umalis papuntang Hawaii. Hindi ba? Bakit kaya hindi natin kinasuhan? Hindi tayo nagkaroon ng truth commission para alamin sino-sino sa ating lipunan ang naging kasapakat niya, sino ang nagnakaw, sino ang tunay ba talagang nagnakaw, sino ang pumatay, sino nag-torture, sino nagpapatay, sino umorder. 'Di ba? Maraming katanungan na dapat sana ay nalaman kung nagkaroon ng masusing investigasyon. Katulad ng mga biktima ng martial law, sila naman ay alam naman nila kung sino yung mga nagpakulong sa kanila. Kilala nila kung sino yung mga nag-torture sa kanila. Malamang yung iba buhay pa. Hindi ba nang matapos ang martial law, nang bumaba ang mga Marcoses, noong 1986, tapos na, di ba? Wala na. Bakit hindi idinala sa korte ang mga taong nag-waterboard sa kanila, naggahasa sa kanila, nag-torture sa kanila? Yun ang hindi ko maintindihan. Hindi ba? Kung talagang katarungan ang hinanap, bakit hindi sila dinala sa korte? Yan ang ginawa sa ibang mga bansa. Sa Cambodia, sa Rwanda, sa Bosnia, yung mga kahit sa World War II, talagang inusig lahat ang may kinalaman. Lahat ng general, lahat ng sundalo na may kinalaman ay inusig at pinarusahan. At doon nagkaroon ng closure sapagkat nakita natin ng totoo. 'Di ba? Kasi doon nga ako nagtataka, yung mga biktima ng martial law, alam naman nila kung sino ang nagbiktima sa kanila. Pero andun na nga yung naratibo na lahat yan isisi natin kay Marcos. Oo nga, andun siya sa taas, sa Malacanang. Pero hindi naman si Marcos ang pumunta sa inyong lugar para arestahin ka, para ikaw ay ikulong at ikaw ay kuryentehin. May mga tao diyan, may mga sundalong gumawa niya, may mga sundalong sumunod, may mga nag-order sa kanila. Sino yung mga yon? Dapat yun ang hinihanap natin para nagkaroon tayo ng closure, tunay na closure. Pero hindi natin ginawa. Parang katulad nitong kamatayan ni Noy, hindi natin ginawa ang pag-iimbestiga. Ang inuna pa ng gobyerno, magkaroon ng isang lehislasyon na nagkaroon ng ill-gotten wealth. At kailangan dahil yun ay gagamitin sa pag-indemnify sa mga biktima ng martial law. Inuna ang pagbabayad kaysa sa paghahanap ng katotohanan. It was the legislature who assumed that there are ill-gotten wealth. And now we are looking at the courts now. Tingnan natin, may mga court decisions na nagsasabi na hindi itong mga aligasyon na ito ay ill-gotten wealth, hindi na papatunayan sa korte. Hindi ba? Later na. Pero samantalang ang dapat sanang inuunan natin, alamin kung sino yung may mga pakana, sino ba talaga, nagnakaw ba talaga, pumatay ba talaga, nag-order pa talaga ng pagpatay, nag-torture ba talaga. May mga ganun dapat tayong klaseng pinagdaanan. But 40 years later, we still have questions. Until now, we don't know who ordered the killing of Senator Benigno Aquino Jr. And until now, even if we already have a legislated law that uses ill-gotten wealth to indemnify the victims of martial law, cases are still pending in court about sequestered assets, and some of which are being being ruled by the courts as not ill-gotten, or where the accused, Imelda and the Marcos family, are dismissed. The cases against them are dismissed. Di ba? And their cronies are dismissed. So anong pinapatunayan dito? Sinasabi dito? Di ba? Walang malinaw na closure. Di ba? Na parang iisipin mo, ano ba to? Bakit tayo ganito? Okay? Simple lang ang sagot ko diyan, sa totoo lang. May nakinabang may nakinabang kaya hindi inilabas ang tunay na katotohanan. Ganun lang ang simple ang ginamit na sangkalan ang pagkakaroon ng pagdududa, ang kawalan ng
pag ang kawalan ng closure, ginamit ang question mark dahil 'pag may question mark pwede mong gamitin pa yon para magmobilisa, mag-organisa. Samantalang kung tinuldukan na 'yan, tapos na. Kung tunay ba talaga ang mga Marcoses, 'di ba? Ang may pakana, aba, malinaw na may tuldok. O ayan, nakabalik na ang Bongbong Marcos sa Malacanang. So ano ngayon, ang kasaysayan na lang ang magsasabi, only history can decide. But when you say history, now Marcos becoming a president, is that history? Does that mean that, there is now an exoneration of the family, that the family is now exonerated from allegations that they were behind the killing of Ninoy Aquino? Ganun na lang tayo ngayon, puro na lang tayo tanong. Marami tayong mga pinilampas na pagkakataon. Nung naging Pangulo si Corazon Aquino, dapat nagkaroon na tayo ng pagkakataon na alamin ang tunay na kwento kung sino ba talaga nagpapatay sa kanyang asawa. Sapagkat hindi tayo, ako, may mga ang naparusahan lamang yung mga sundalo na bumaril o na-involved sa pagpatay. Pero sino nag-order sa kanila? Hanggang ngayon hindi yan malinaw, sapagkat hindi naman kikilos ang sundalo. Kung yan ay mersenaryo, may nagbayad dyan. Kung sila sumunod sa order, may nag-order dyan. Hindi ba? Pangalawa, hanggang ngayon, parang ina-assume na lang natin yung mga victim of human rights violation ng martial law. Fine. Pero natin may biktima. Sino ang nagbiktima sa kanila? Hanggang doon na lang ba tayo? Sa ang mga Marcoses ang may kasalanan dyan? Bagamat may command responsibility, kahit yung sumunod, kahit yung mga nag-utos, espesipiko, yung mga lumagda ng death arrest warrant o death, yung execution order, yung mga pumirma niyan, yan dapat ay nakilala. Yan dapat ay pinarusahan. 'Di ba? So, marami pa ring tanong. Pero simple lang ang konklusyon ko diyan. Again, ginamit ang mga pagdududa, ginamit ang mga walang kasagutan ng mga tanong para sa mga political na ambisyon. Yun ang aking conclusion diyan. It was because the truth was inconvenient. The truth would be inconvenient. It will be politically inconvenient, and that is why the truth needs to be hidden. We need to create a doubt, because the doubt is the one that will mobilize. Yan ang tingin ko. Well, unfortunately, we remain in the dark. We remain to have these questions. 40 years after, we're still asking the question, sino ba ang nagpapatay na tunay kay Ninoy? Okay? Sige po. Sana po nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. At sana po napagturo ko sa inyong kaisipan, ko niya mga puso, at nakapagpabago ko ng pananaw sa buhay, lalo na sa usapang political. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach minds, that's hearts, and transform lives. Okay? Kita-kita ulit tayo sa Miyerkules. Sa ngayon, pahinga muna ng isang araw ang usapang politika. Sa Biyernes po, wala ulit tayong usapang politika sapagkat meron po akong attend na meeting na naman sa Manila. Sige po. Lagi kong sinasabi, UP naming mahal, Animo Lasal. Magandang araw po sa ating lahat. See you on Wednesday. Bye for now. Ingat po tayo lagi.